I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ito na naman guys, grabe talaga. Lagi nating sinasabi, kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino. Pag ang mga politician talagang nasasangkot sa korupsyon, grabe. Grabe as in grabe guys. Yan. Sino kaya to no? Pakinggan nyo, basahin ko guys kung sino siya. Nako. Today is February 13, 2026. Nako. Sabi dito 10.2 billion infra project sa Marikina, Calabarzon na kobra ng pamilya De Leon. Oh my goodness, grabe. Saan banda yan? Marikina. Magkano? 10.2 billion. Wow, matindi to guys. Para kumpleto detalyado, basahin po natin. Okay, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Pilipino and OFW. Ayan. Sabi dito, sa loob ng 9 na taon, aabot na sa 514 infrastructure project na nagkakahalaga ng 10.2 billion ang nahawakan ng 3 kumpanyang pag-aari ng pamilyang kontratista na si De Leon sa Marikina at Calabarzon. Ilan taon? Oh my God, 9 na taon. So ibig sabihin, panahon pa ni Digong yan. Sabi sa inyo, di ba? Pinipilit ng mga dilis na kurap yung Marcos admin. Pero hindi nila nakikita mga kababayan ang mga nakaraan. Kaya nga, di ba sabi natin, tawag dito, tinambak lang kay Pangulong Marcos Jr. At least ngayon, na-expose niya siya mismo. Saan kayo dyan? Di ba? Oy, nako, grabe ang nakawan talaga. Sabi dito, sa exclusive report ni Jos Malimban sa Politico Nightly ng bilyonaryo news channel, pag-aari ni Elmer De Leon, ang Bell Construction, ang anak niyang si Joel De Leon, ang may hawak ng LTDL Builders, habang si Rodolfo De Leon na may ang Streamline Builders Corporation, batay sa DPW at Transparency Portal. Biro nyo. Magkadugo. Laki ng pakinabang nila sa kaban ng bayan. Grabe. 10.2 billion na kubra nila. Manako, grabing pera yan guys. Ilang sako kaya yan, Tuloy, nabatid na ang mga 3 construction firm ay nasa iisang address sa Marikina City at nakakuha ito ng 13.79% ng kabuuang infrastructure project sa lungsod mula sa taong 2023 hanggang 2025. Okay. Mula taong 2026, hanggang 2025 na ay halos 4.5 billion sa 150 kontrata ang nasecure nila sa Marikina. Ang dami. Well, ako naman mga kababayan, kung kumpleto naman ang dokumento niya, hindi naman siya magnanakaw, why not, di ba? Pwede naman i-defend yung sarili niya. But because of the anomalies, the issue na sangkot nga, ay ibig sabihin, but because of, alam nyo na, kickback, commission, substandard, ang iba, tinatakasan, yung project nila, hindi na tinapos. Wow, grabe, intindi, di ba? Wow, ayan na mula 2016 hanggang 2025 naman ay halos 4.5 billion. 150 kontrata ang secure nila sa Marikina. Wow, grabe. Intindi to guys, Hindi ako makapaniwala dito, Ayan pa, sabi dito. Tuloy. Sa pagsusuri naman ng BNC, hindi sa Marikina ngunit
sa rehiyon ng Calabarzon, makikita ang pinakamalaking bulto ng kontrata ng pamilyang De Leon, partikular sa Antipolo. See, mga beswa? Nako, sabagay mga kontraktor, kahit saan-saan naman yan, pwede silang mag-contract di ba? Mula 2017 hanggang 2025, nagkaroon ng bill ng 65 kontrata na may halagang higit 2.4 billion at ang streamline na may 123 kontrata 1.4 billion at mula 2016 hanggang 2017 ang LTDL ay nakakuha naman ng 156 kontrata na 1.8 billion. Wow, daming pera guys, matindi. Ayan na, matindi ang nakawan. Panahon pa ni Digong, mga dekada pa, wala man lang may lakas loob na isiwalat. Wala si PBBM lang talaga. Sabi ba dito, sa loob ng 9 na taon, umaabot ng 364 for infrastructure project na may halaga ng 5.7 billion ang hinawakan ng 3 kumpanya sa Calabarzon. Kabilang dito, 361 na makikita sa Antipolo at 3 multipurpose building naman sa Santa Rosa at San Pedro, Laguna. Ang layo ni narating ni LTDL O, diba? Matindi ito. Wow. Well, sa akin naman, kung legal naman yan, diba? Ba't siya matatakot? Pero pag illegal yan, dyan siya matatakot. Kaya humanda siya. Iimbestigahin talaga yan. Oo. Kabilang, sabi dito, sa kabuuan ng 10.2 billion halaga ng proyekto ng pamahalaan ang nakuha ng 3 construction firm ng pamilya De Leon mula 2016 hanggang 2025. Binuo talaga. Siyam na taon kamo. Wow. Tindi nito guys Sabi pa dito, samantala, sabi, sa datos ng DPWS ay may ilang proyekto ang mga kumpanya na delay o hindi pa rin natatapos kahit tapos na ang kontrata. Yan ang masaklap. Diba? Halimbawa rito, ang sa streamline mula 2023 hanggang 2024 ay may 17 project pero walang proyekto pa ang ongoing. Anak ng kwago. Antindi mo, sir. Grabe ka. Hanggang ngayon wala pang wala pang proyekto. Oh my goodness. Sino ba naman ang hindi manggagalaiti? Di ba? Yung ganitong klaseng mga tao. Wow. Ay nako. Kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino kapag ganitong mga tao. Mataas, mahabang kamay. Kawawa naman. Ayan halimbawa rito sa streamline mula 2023-2024 ay may 7 project pero walang proyekto pa ang ongoing. Ngayon 2024-2025 na may 28 proyekto pero 15 ang hindi patapos abang wala pang natatapos sa proyektong 2024-2026 gayon din sa LTDL at BEL. Ayan diba? Sa ngayon wala pong tugon sa mensahe ang pamilya De Leon tungkol sa naturang isyu. Nako, baka nag-eskapo pa yan Bakit? Oo, diba? Sa ibang bansa, dapat yan ilagay sa bulletin board, sa immigration, para diyan makalabas. Nako po. So, yun mga kababayan. Kayo, anong masasabi nyo dito? Siyempre, hindi lang siya yan. Baka marami pa, diba? Kaya abangan po natin. Aba, talaga naman pupursigido talaga. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Pa ako? Ay nako, ibalik yung pera ng taong bayan. Grabe, kayo lang nagpapayaman. Kawawang sambayan ng Pilipino talaga. Ay nako. Sabi ko nga, dapat bibigyan ng pagkakataon si PBBM kasi siya lang may lakas loob para matuklas ang mga kurakot sa bawat ahensya. Tulad yan, nagsilabasan na. Diba? So yun mga kababayan, kayo na pong balang magkomento, umusga. See you again on my next upload. Bye guys. God bless Philippines. There's more mga kababayan.